So hello guys, so the topic today is about internal forces. So this topic is under two mechanics of deformable bodies or also known as what? Strength of materials or mechanics of materials. Pare-parehas lang yan, depende sa strip ng school nyo kung anong tawag dyan guys, na subject guys. Gets guys? So this topic is internal forces tayo. So game na guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Game. So ito yung mga types of connections guys. Then meron siyang katumbas na reactions. So halimbawa pag roller, point upward lang daw yung reaction na meron siya. So pag mga pin, dalawa sila, vertical and horizontal component guys na forces. Ito yan no, vertical, vertical, horizontal, horizontal guys. Gets naman. Gets. Pag fixed point, meron siyang lahat. Meron siyang horizontal, vertical, horizontal, and moment. Gets guys? So, ayan yung iba't ibang klase ng mga types of connection and their corresponding reactions guys. So, sa bending moment guys, halimbawa, ito yung beam. Hinati mo yan. Nung hinati mo, ito yung point na yan guys. Ito niya yung point na to guys. Ito yun yung area. Yung area na yan, meron siyang normal force. Yung arrow na yan, depende sa trip mo kung saan mo siya gusto ilagay. Pwede dito. Pag kasi mali yung assumption mo ng arrow guys, magiging negative lang. So, pwede kahit saan. Negative sign lang yung pinagkaiba nun guys. Shearing force and the bending moment guys. Normal force, bending, and the moment, bending moment guys. Gets naman guys. So, tandaan na lang to guys. Para pare-pares tayo ng pattern guys sa pag-ano ng mga normal, bending, and then their shearing. Shear force guys. Gets. So, game start na tayo. Wala nang patumpik-tumpik pa guys. So, game. So, determine the normal force, shear force, and their bending moment at point C. So, point C daw siya. Pag sinabing point C, dito tayo maghahati nun guys. Doon natin siya hahatiin. So, first guys, identify the reactions. Since this is a roller, pag roller, meron siyang isang reactions. Sana yun? Roller, isa lang, vertical siya guys, tandaan. Tapos yung isa guys, pin, external pin. Dalawa siya, vertical at horizontal. Gets naman guys, no? O, meron tayo, roller to guys, roller. Tapos ito, pin. O, wait lang. Yan. A, Y, and AX. AY for the vertical, AX for the horizontal, then B, Y for the vertical reaction at point B. Gets naman guys. Gets pa guys, no? Okay. First, identify the values of your reactions. Ito yung mga reactions natin. Gets pa guys? Kaya pa? Okay. Proceed niyan tayo sa mga values ng ating reactions. Paano natin mahanap yung value ng reaction dyan guys? By what? By summation of moment clockwise to be positive. At point what guys? Pwede siya point B. Kaso pag point B tayo nag-moment guys, meron tayong two unknowns, AY at AX. Oops, meron pala tayong unknown ng AY na lang nun guys. Kasi ang AX tatama lang sa point B, so matatanggal na to. So magmo-moment na lang ako sa point A guys para matanggal tong dalawang ito. Bakit matatanggal? Dito tayo magmo-moment. Tandaan, letter A, dadaan dito, so wala siyang perpendicular distance at dadaan tong AY sa point A guys. O gets? Wait lang. Game guys. So, etong BY guys. Meron tayo 1.5, 1.5, 1.53. So, may distance siyang 6, no? Ito yung BY, iikot yan papunta dito with what guys? Counterclockwise rotation. Negative. Kaya negative siya guys. Kasi assumption natin, clockwise to be positive guys with a distance of 6, 3 plus 3, 6 guys. Next, itong 15 at yung 10 ay sige, sa 15 muna tayo guys. Yung 15, iikot siya papunta dito with a perpendicular distance with a distance of 1.5, 1.5, 1.5. It means it is a 4.5. Kaya, positive. Bakit positive, boy? Kasi, wait lang no.
discuss lang natin ng mahinahon guys. Yung sa moment, baka may mga nalilito pa. Ito, distance 1.5, 1.5. Then perpendicular daw siya sa distance. Guys, pag perpendicular, ibig sabihin 90 degrees siya. Gets guys? So 15. Ikot daw siya papunta sa A with a distance of 4.5. Yung 1.5, tatlong 1.5 yan. Kaya nakalagay dito sa solution natin ay what? 4.5. Gets? Eto, ikot yan papunta dito guys. With the rotation of clockwise. Rotation, clockwise. With a distance of 1.5 guys. Cos sa 0. Anong value ng by natin dyan guys? So, equals mo lang sa 0 guys. Yun dito guys, di ba? Wait lang no. Lipat natin tong by. Pag nilipat ko yan guys, rekta tayo ng divide by 6. Gets naman yan no guys. 15 tsaka 4.5 plus 10 tsaka 1.5. Ilan yung by natin guys? 15, 4.5 plus 10, 5 all over 6. 13.75 kilonewton. O sige, dito na lang. O yan guys, gets? O, meron na tayong reaction na 13.75 kilonewton guys. Gets? O next guys, anong gagawin natin? Hanap ulit tayo ng reaction ng AX at AY guys. So, paano natin mahanap yung reaction yan? Summation of forces along horizontal muna tayo. Uy, sorry. This will be an horizontal guys. Horizontal. Ano lahat yung horizontal natin dyan? Lahat ng pakanan guys ay positive, which is AX. AX pakanan yung arrow niya. Wala na siyang pakanan at pakaliwa. So, equate mo na agad na 0. So, madaling salita, ang AX daw natin ay mayroon siyang 0 kilonewton. O next, paano natin hanapin yung summation of at AY guys? So, vertical naman nun guys. Cos sa 0. Lahat ng pataas, positive. Positive BY guys is pataas din. So, BY is 13.75. Lahat ng pababa ay negative. Negative 10 and negative 15 guys. Equals sa 0. So, ano yung AY natin dyan guys? O, pag sinolve nyo yan guys, lipat nyo lang sa kabila yan, no? Matitira AY. Ano yung sagot dyan? Wait lang, calculate ko guys. AY is 11.25 kilonewton guys. So, pag nag-test tayo guys, pag nagte-test pala kayo guys, sa madaling salita, dapat full solution. So, lipat nyo siyang ganyan, no? Lipat nyo. Pakita nyo yun sa test paper nyo, no guys? Pakita nyo sa test paper nyo guys. Huwag nyo kakalimutan. Bawal mag-shift solve pag nagte-test guys. Like complete solutions dapat. Diba guys? Gets? So, sa tutorial na to, mag-shift solve na lang ako guys. Para mabilis-bilis. Pero dapat sa solution nyo is complete solution. Okay. Ano yung susunod guys? Yung AY is 11.25. O, goods na yan guys. So, anong gagawin natin yan guys? Pipili niyan tayo ng sinabi sa problem at point C. Internal forces at point C. So, sa madaling salita guys, pipili tayo guys. Ito ba yung pipiliin natin? Yung side na yan or yung side na to? Piliin mo guys yung madali. Piliin ko itong side na to. Bakit? Bakit? That's the greatest question of all time. Bakit? Ito yung pinili ko. Dahil isa lang yung arrow dito, isa lang din yung arrow dito. Dito kasi meron pang arrow dito, meron kang arrow ng AX, at meron kang arrow ng AY. So maraming arrow. Mahihirapan tayo. Di naman tayo mahihirapan. Kumbaga matatagalan lang, mag-iisip ka pa. So piliin mo na lang yung konti, di ba guys? So sa side tayo ng C at B. O, meron tayong 15 kilonewton na pabagsak guys. 1.5 and 1.5. O, ano pa? Yung BY. Reaction daw ng BY is 13.75. Boy. O, gets pa guys. Tapos dyan napapasok yung moment of normal force
tingnan nyo, no? Tingnan nyo, guys. Ito yung kinuha ko. Itong side na to. Wait lang, no? Gusto ko kasing maintindihan nyo lahat, guys. Ito yung kinuha kong side, men. Based from this image, saan siya dito, guys? Ito yun, di ba, guys? Sa madaling salita, kopyain mo lang yung arrow na yan, no, guys. Yung arrow ng N dapat pakaliwa. Yung arrow ng B, guys, dapat paangat. At yung arrow ng moment, guys, is clockwise. Gets naman, guys. O, kopyain mo lang yun, kapatid. N. Tapos, meron tayong B. May moment tayo dito. O, di ba, guys? Nakakasunod pa, guys. O, game. Ngayon, guys, pag nag-summation of moment tayo, guys, susundin mo na yung N, V, at yung moment arm na direction. Di ba yung N natin pag ganito? So, X yan. N. Ito yan. Kita naman, guys. Kita pa ba yung mga binibilog-bilog ko, guys? N. Mayroon pa bang pakanan dyan, guys? Di ba? Wala na. So, ito na yung sagot, guys. Wala na tayong pakanan dyan. Meron pa bang pakanan na arrow? Ito, pataas to. Ito, pababa. Ito lang yung pakanan natin. Kaya, end lang. Kaya equate mo na agad ng 0. So the answer is at normal force is 0 kilonewton. O next, yung V naman. Kopyain mo yung direction ng V mo, boy. O V. Pataas yung V natin, di ba? O lahat ng pataas is positive. Lahat ng pakaliwa, positive niyan, guys. So pababa yung 15, kopyain mo, kapatid. Minus, pababa to, guys, 13.75 equals sa 0. So ano yung sagot dyan, guys? Minus 15 minus 13.75. V minus pataas na 13. Wait lang, guys. 1.25, guys. V is equal sa 1.25 kilonewton. So lahat ng pataas V. Ano yung pataas? 13.75. So, positive to. Pababa is what? Negative. So, pag sinulat mo yan sa test paper mo, boy, lipat mo muna. Lipat mo muna, no? Tapos, ito na yung sagot niya nun, guys. Huwag mo kang mag-shift solve, guys. Lipat mo muna, mano-mano. B is equal sa 15 minus 13.75. B is equal sa 1.25. Yan, guys. So, gets nyo, no, guys? Bawal mag-shift solve. O ano pa, guys, yung bending moment. Ito yan, no? Ito. Which is clockwise is positive. Summation of moment at point C equals sa 0. So, ano yung mga bending moment natin dyan, guys? Wait lang na eh. Zoom out ako. Zoom out. Uy. Sige, dito na lang, guys. Wait lang. Summation of moment at C equals sa 0. Clockwise is to be positive. Boy, eto yan, no? Eto. Wait lang, palitan ko yung kulay, guys. Eto, no? So, etong 15, bababa yan with the perpendicular distance of, iikot yan papunta dito with the rotation of clockwise. 15. Kaya positive yung 15 natin kasi ikot siya ng clockwise with a distance of 1.5. Tapos, etong 13.75, iikot yan papunta dito with a distance of 3. Negative niyan yan, guys. Negative. Minus 13.75. Tapos, plus, yung moment. Saan tayo nag-moment, guys? Yung pinasinasabi sa problem. Ito, moment at point C. Kaya, etong M, guys, is MC plus MC equals sa 0. Gets pa ba, guys? Nag-moment tayo sa mismong point C. So, include the value of moment at C, etong clockwise ng ganyan, guys. Positive MC. So, solve mo yan, guys. Ano yung sagot? Sorry, guys. 13.75, di ba? Ito yan. Ikot siya papunta dito with the counterclockwise with the distance of 1.5 plus 1.5 is 3. 18.75 kilonewton meter, guys. 18.75 kilonewton. Sa bending moment, guys, is force times the distance, guys, no? Kaya may meter. Ganito kasi yan, no? 15
Yan yung kilonewton. Tapos yung 1.5 is meter. Minus 13.75 kilonewton times 3 meter plus moment at C equals sa 0. So, moment of C is equals sa, lipat mo lahat yan kapatid, 13.75 kilonewton meter. Kilonewton times the 3 meter guys. Tapos ito, lipat mo rin sa kabila. Minus 15 kilonewton of its 1.5 meter. So, MC is equals sa 13.75 times 3 minus 15 at 1.5 is 18.75 kilonewton meter. Ulitin ko guys, no? Complete solution. Bawal mag-shift solve guys. Gets? Pinapakita ko lang dito guys na nagsisip solve na ako para mabilis yung tutorial natin dahil marunong na kayo ng mga basic guys. Yung paglipat-lipat, di ba? Halimbawa ito, lipat mo pa dito. Sulat mo pa to. So, dapat alam nyo na yun, guys. Susulat nyo yun sa test paper, no? Sulat nyo to, guys. So, complete solution. Complete solution. Complete solution. Complete solution. Gets, boy. Oh, man. Oh. Gets naman, guys. Diba? Ito yung kinuha nating part. So, ngayon, guys, gawin mo naman. Ito yung kunin mong part. Ganon pa rin yung sagot, guys. Try nyo man, guys. Okay, boy. Determine the normal force, shear force, and moment at point dog. Oh, dito ka daw mag-moment, kapatid. Oh. Paano na to, guys? Ito yung tinatawag natin na distributed load. Ito. Gagawin natin yung concentrated load. Paano? Wait lang, no? Ito yan. Ay, sige. Solve na natin. Wait lang guys. Lagyan natin. Yan, boy. Para kitang galikod. Wait. Yan, boy. So, first, guys, kung mapapansin nyo, gawin nyo muna tong concentrated load na ang ibig sabihin yan, guys, 150 Newton per meter, guys, ang dinidistribute niya sa bawat araw na yan, guys. Sa bawat samang araw na dinadaanan niya with the distance of, wait lang, no? Ayaw matanggal, boy. With the distance of covered from this point up to this point is 4 plus 4 is 8 meters. So, cancel. So, 150 times 8, boy. 1,2 yung sagot dyan, di ba? 1,200 Newton. Sa madaling salita, guys. Sorry. A, dog. Ano letter to? B ba to? Wait lang. Oo, letter B. And C. So, sa madaling salita, boy, meron ka daw 1,200 Newton na concentrated load at point D. Kunin mo lang yung center, guys. Ito yung point D with the distance on each other as 4 meters. Gets, guys? So, kung mapapansin nyo, guys, ito ay mga pin. Sa madaling salita, meron tayong 2 reactions. Pati sa point C. Wait lang, boy. 3. Tapos, ito ay 4 meters. So, game, guys. Kung mapapansin nyo, guys, inclined to, di ba? Ito ay ang magiging resultant forces mo sa component ng, wait lang, ayaw matanggal, sa component ng C at B. Dahil inclined yan, guys, ito magiging resultant forces mo sa component ng point B at C. Gets, guys? So, ganito lang yan, guys. Resultant mo, ito, di ba? Ito yung arrow. Yung arrow-arrow na yan, guys.
pwede siyang kahit saan. Pwede mo lagay ganyan, guys. Mag-iiba lang naman na yung sign convention niya magiging negative. The negative indicates that your assumption is wrong. So, gawin natin na yung assumption natin. Alam ko kasi guys, sinolve natin sa blackboard na ganito yan. Solve natin ng pabaliktad para sa nagko-confuse. Ayan o. O, nandyan lahat yung araw. Ay, naman dapat ganito yun. Pero sa solve natin, pabaliktad. Kasi magne-negative yung sagot natin guys. So, okay. Try nyo ulit guys. Ganito nyo naman isolve na. Dito yung arrow. Dito din yan. At dito rin yan. Gets guys. Pero ako, so solve ko ng pabaliktad. Para naman makita nyo mag-negative yung sagot. Ito, dito yan, bossing. So, ito ay 3, ito ay 4. So, yung slope natin dito, guys, 3. Tapos, 4 to, 14 to. Sa madaling salita, yung arrow na to, guys. Uy, 5. By what? Pythagorean theorem lang yun, guys, ha? Walang malilito. Ay, wag na natin. Okay. So, wait lang, no? Zoom in natin, bossing. Ito ay tatawagin natin FBC X at horizontal. FBC is what guys? This will be a 4 all over 5. Cosine yan guys, cosine. 4 all over 5. Ito naman guys, is FBCY is FBC. Since ito yan, kunin mo lang yung opposite nito, that is 3 over the hypotenuse is 5. O, gets na guys, gets na. So, next. Wait lang. Okay. Next guys, kukunin na natin kanilang mga reactions. But before we get the reactions guys, you need to find the force at BC. Yung force BC niya, yan yung resultant. Ito yun. Wait lang na eh. Itong bar na to. Which sa image, ito yan o. Tingnan nyo yung drawing. Yun o. Tapos, sige, kunin natin no. Paano natin makukuha yan? Wait lang na eh. Summation of forces along A equals sa 0 clockwise to be positive. Guys, pag nag-summation of moment tayo guys, hindi na natin gagamitin si reaction CX and CY guys. Bakit? Dahil kinuha na natin yung pinaka-resultant niya which is the F forces at B and C. Gets guys? So, game. Summation of moment at point A, matatanggal niyan itong dalawang to. Tapos yung 1, 2 ay iikot papunta dito. So, dapat marunong na kayo mag-moment guys. Galing kayo ng statics. So, 1, 2, kahit basic moment lang guys. Pwede na yun. 1, 2. Then, ano pa yung pwede guys? Ito, FBCX. Ito yan. Ikot yan papunta dito with a distance of 3 meters. Wait. Minus yan kasi counterclockwise yung ikot ng FBCX natin. Ikot yan pa ganito. So that is a counterclockwise rotation. FBCX which is 4 all over 5 with a distance of 3 meters. Tapos, itong FBCY guys, ito yan. Ikot yan papunta dito with a distance of, wait lang, yung matanggal. 4, 4, 4. That is 12. In what? In clockwise rotation. F over 5 at is 12 guys. So check lang natin. Equals sa 0. To.
BC equals sa negative 1,000 Newton. Newton to, di ba? Yes, Newton. So, nakita nyo guys, negative. Ibig sabihin na ang tamang assumption dapat sa arrow nito ng resultant guys is at this point. Tapos yung mga component niya at this point din guys. O, gets guys? So, pinakita ko lang. Pero, huwag mo nang papalitan yung arrow mo sa drawing. Kasi malilito ka lang lalo. Sundan mo na lang yung negative sign. Lagyan mo na lang negative sign yung mga solution mo nun. Ito. Halimbawa, ito. May negative yan. So, sasama natin yan pag nag-solve tayo, guys. So, sa point dog, guys. Yan. So, nag-moment tayo sa A. Nakuha natin yung FBC. So, next is summation. Sige, wait. Ito ay 1,000 dapat. Tapos ito ay 1,000 din. Kung 1,000 yun, guys. Tanggalin ko lang to. Sinip-solve ko lang yun, no, guys. Pero huwag nyo sinip-solve yun sa test paper nyo. O game. So, summation tayo ng moment. O, nag-summation na tayo ng moment at point A, di ba? So, next, to get the reaction at AY and AX, guys, is what? Summation of forces along vertical equals sa 0. AY. AY pataas minus pababa 1, 2. Minus pababa pa ng FBCY minus 1,000. May negative sign to. 1,000 daw ng 3 all over 5. Diba guys, pababa to? Kaya negative. Kaso yung negative 1,000 kasama talaga yan sa result na nakita natin naman kanina. So, AY pababa equals sa 0. So, dinodouble check ko lang na maayos guys. Ano yung AY natin guys? 600 Newton. So, pag sinolve nyo yan guys, lipat nyo muna sa kabila, no? Ako kasi sinip-solve ko na lang. No guys, huwag nyo kakalimutan yon. So, summation of forces along X tayo, AX pakanan. Plus, pakanan pa yung FBCX. Plus, negative 1,000 down ng 4 all over 5. Ano pa yung pakanan dito guys? Equals sa 0. Hindi na natin i-include yung CY and CX guys since hindi naman kailangan guys. Since nakuha na rin natin yung forces ng B and C. Yung resultant forces niya guys. Which is yun nga yung negative 1,000. So, saan na tayo? X, negative 1, 2, alpha X. So, kanan, kaliwa, minus 1,000, 4 all over 5. So, 0 guys. 800, no? Yung AX daw natin is 800 guys, Newton. Oh, gets? So, na-gets naman guys. So, based from the drawing guys sa image, meron tayong reaction dito, meron din reaction dito. So, meron tayong distributed load na 150. So, sa madaling salita guys, kukunin natin yung point na to. Kasi, konti lang yung arrow. But this point guys is nagmumukha siyang complicated dahil dito sa force PC. Dahil may nakas-slant dyan guys. So, kunin mo na lang yung pinakamadali. Yung ditong part na to. So, kunin natin yun boy. Yun yung point A and D. A and dog. A, Y. Ano yung AY natin? 600. A, X. 800. With a distance of 4 meters. Since nag-cut tayo guys at point D, tapos kinuha natin to guys. So, ito yung normal force niyan. Tapos yung shear force and the what guys?
Ito yan guys. So ano yun? Oo, tama guys. Yun yung binilog ko. Normal force, shear force, and then yung bending moment guys. Iyan. So, wait guys. So, ito yung N. Pag dito naman yung hinati mo, ito yung N. Ito yung pababa na shear force. Ito yung pataas na shear force. Tapos yung bending moment na pag ganito. At yung moment na pag ganito guys. So, gets guys? So, sundan nyo na lang yung direction ng mga ito guys. Ito. So, para pare-parehas tayo, sundan na lang yung direction na yan guys. Guys, gets? So, wag nyo na munang isipin to. Ganto na lang guys, para pare-parehas tayo. Sundan yan. Gets. Nasaan na tayo? Ito. So, game. Kunin natin yung normal force. Yung normal force assumption is pakanan. To be positive equals sa 0. AX is 800. Pakanan yan. Ito, pakanan. Since AX lang plus N pakanan din equals sa 0. So, yung N natin is negative 800. Newton, lipat mo lang yan boy. Tapos, pababa naman is the shear force. Pababa, shear force. Pababa, boy. V, meron pa pang V dyan. Pababa, wala na. Pero meron tayong paangat na AY. So, minus 600 pa lang nun, boy. Equals sa C. Rho, meron pa ba? Oops. Hindi ka natin makalimutan, guys. Meron tayong distributed load dito na 150. Wait. Na 150 guys. Sa 150 na yan, wait lang no, naglolo ko. 150 A to D guys with a distance of 4 meters. Kunin natin distributed load na yan, which is hanggang dito lang. Pero 150 Newton meter pa rin yan. Gets guys? Tapos yung 150 Newton meter times mo sa distance ng A to D, which is 4. 150 times 4 is 600 guys. Merong nag-act na concentrated load dito na 600 Newton with a distance of 2 meters. Kunin mo lang center nun. Center ng 4 is 2 by 2. Gets? So, shear force guys, ito yan. Pababa pang 600, so positive 600. Minus paangat, which is AY, so minus 600 na yan, equals sa 0. V is equals sa 0 Newton. Gets? So next, at bending moment at point D. Guys, point D. So sa point D guys, kung mapapansin nyo, yung assumption natin, counterclockwise guys. Counterclockwise, yan. Summation of moment at point D equals sa 0. So MD, lagay mo na lahat. Lagay mo na kagad kung saan ka nag-moment, which is at point D. Kaya MD, ano pa? Ito 600 guys. At distance of 2, iikot yan ng counterclockwise. Plus, kaya positive 600 of its with a distance of 2. And then, ito pa. Ito 600 guys na AY. Ikot yan ng clockwise. Kaya minus 600 with a distance of ilan yan guys? Ito yan. Ilan distance nito? Di ba 4? Kaya 4 equals sa 0. So, 600 minus 600 4. Moment at D equals sa 0. So, moment of D is equals to what? Lipat mo lang to guys. So, positive 604 minus 602.
md is equal sa 1 to Newton meter. So, ito na yung answer guys. The shear force is 0. Normal force, asan na yung normal force ko guys? Ito is 800, negative 800. And the moment at D is 1, 2. Gets guys? So, sana naintindihan nyo guys. Huwag kakalimutan yung concentrated load no guys. Tsaka yung sign convention nito. Sana yun? Ito. Gets guys. Oh guys, next sa number 3 naman guys. So dito, ganun pa rin guys. Determine the normal shear force and their bending moment at point D. So paano naman to guys? Okay. Oh, ito yung 6kN. Ito, meron tang pin. So, AY at AX, guys. Tapos, point B and C, naka-incline dyan, boy. Kunin na natin yung resultant niyan. Yung resultant niyan, boy, ito. Yung arrow na yan, pwede mo naman lagay na ganito yung arrow. Depende sa trip mo. Mag-iiba lang naman yung sign niya. So, at this point, yung arrow na nilagay ko, pa ganito. Lagay mo pa ganito. Magne-negative lang yung sagot mo, boy. Tapos, pag nag-negative, sama mo pa rin sa solution mo yung negative sign. Huwag mo nang papalitan yung arrow mo sa drawing, guys. So, sana naintindihan, boy. Pwede mo naman lagay dito yan. Oops. Or dito. Depende sa trip mo talaga, guys. Nasa trip talaga to, guys, sa paglalagay ng arrow. Ay, sorry. So, let's call it as BC. Ito ay BC. Tapos, ito guys, kung mapapansin niyo, ito ay 1, ito ay 3, ito ay 3. So, meron siyang slope na what guys? So, wait lang no guys. Chill lang guys. Gusto ko goods na goods yung pagtuturo, which is 4 to. Ito ay 3. So, ito ay 5 matic. 3, 4, 5 triangle. Kung hindi ka sure, bakit 5 yun? Pythagorean theorem mo yung 3 at 4. So, next. Ito guys is what? Let's call it as FBC. X equals sa FBC ng what? 3 over 5. Tapos ito naman, FBCY is equals sa FBC daw ng 4 all over 5. So, I think nagigets nyo naman tong slope na yan guys, di ba? We're in statics pa lang guys, batak na. O kaya sa physics guys. So, gets. So, next is what? Ito, meron naman to reaction guys. Pero hindi na natin kailangan yan kasi kinuha na natin yung resultant ng forces ng point B at C. So, game. Goods. Goods pa guys. O, next. Wait lang. Lagay lang natin yung mga labels guys. Ito ay 1, 3. Tapos, ito ay 3 also. Gets pa guys. So, sana naintindihan pa. Tulong-tulong lang tayo dito guys. Gets guys ha. Huwag kang maninira ng kapwa mo guys. Kung hindi mo naintindihan to, tulong-tulong lang tayo kapatid. So, next is what? Tinatanong dito at point D. Kaso bago natin makuha yung point D, dapat maalam muna natin yung mga reactions ng AX, AY, at values ng resultant FBC. So, paano yan? So, first, kunin muna natin resultant ng FBC. Sa madaling salita, magma-moment tayo sa point A. Bakit sa point A? Kasi pag dumaan yung AX, wala na agad value yan. Pag dumaan yung AY, wala na agad value yan. So, yung problema na lang guys, yung FBC. So, siya na lang nag-iisang problema. Kaya makukuha na natin yung value ng FBC. So, clockwise tayo. Moment at A equals sa 0. So,
Yung 6 kilonewton, ikot siyang pa ganito with a clockwise with a distance of 3, 3, 1, 7. Ano pa guys? Ito, FBC X, ikot siyang pa ganito guys with a distance of 1 and 3 with a counterclockwise. Gets pa guys? So wait lang, buray natin para hindi marumi. Meron pa ba guys? Based on your investigation, so wala na. Equals sa 0. Bakit hindi sinama tong FBCY boy sa moment? Kasi dadaan na siya mismo dito sa point AY. Ay, point A. Point A guys ha. So sana naintindihan nyo guys. So ano pa ba yung mga katanungan dyan? Bakit hindi sinama ang AX? Dadaan na siya sa mismong A at yung AY dadaan na rin sa mismong A. Gets naman guys. Oops. Goods pa. So game. Wait lang, baba natin. Lipat mo to guys. 6 by 7 tapos recta divide ng 3 all over. I think na gets naman yun guys. Basic algebra. 6 by 7 minus 3 over 5. So what's the answer guys? 17.5 kilonewton. Yes, 17.5 kilonewton. Ano pa guys? Meron na tayong FBC. So yung mga values nito, palitan ko na ng 17.5 no? Gets pa guys? Pinalitan ko lang no guys. Walang papalito. Oops. Ano pa yung susunod? Yung AY and AX. Wala pa tayong values. So to find the values of AX, summation of forces along X equals to 0. Lahat ng pakanan ay positive. Pakaliwa si AX kaya negative. Pakanan si 6 kaya positive. Si FBCX ay pakaliwa kaya negative 17.5. 3 all over 5 equals sa 0. Yung AX lipat mo sa kabila, tapos equals mo na ano yung sagot nun guys. Pakita mo sa test paper mo yun na nilipat mo. Pakita mo sa test paper mo na nilipat mo no guys. Huwag mong kakalimutan yun kapatid. Huwag kang mag-shift solve. Yari ka talaga boy. Ano yung sagot guys? Negative 4.5 kilonewton. Bakit negative yung AX? Mali lang yung assumption natin na ganito yung directions. Dapat pala pa ganito. Gets guys yung kinuhitan ko? Dapat pala pa ganito. Gets? Okay, gets. Okay. Next, yung AY naman. To get the AY is summation of forces along Y equals sa 0. AY paangat. Pataas. Kaya positive. Ano pa? Meron pa ba? Itong FBCY ay pababa, kaya negative. Kung sa 0, lipat mo tong 17.5, 4 all over 5. AY is 14 kilonewton. Goods pa guys. So next, determine the normal force, shear force, and moment at point dog. So pag nag-moment ka sa point dog guys, so anong kukunin natin dyan? Kunin na lang natin yung itong pinax ko guys. Dahil what? Dahil AX at AY lang yung mga arrow niya. Napakadali. Pero depende sa trip mo kung gusto mong kunin yung nasa taas. Daming arrow niyan. Solve mo guys. Gets? So next, ito. Anong tawag dito? A. Tsaka dog. Ito yung normal force. So, normal force yan guys. Then, pababa yun no. So, ito yan yung shear force. And then yung isa guys, shear force. Ito, shear force and then the bending moment. Kapag ganito guys.
Ayusin natin. Normal force. Tapos ito ay V. Tapos ito ay bending moment, guys. Gets? So, meron tayong A, Y, AX. Yung AY natin is 14 kilonewton. Tapos yung AX is negative 4.5 kilonewton. O gets pa, guys? So, summation of forces along vertical equals sa Y equals sa 0. N, pataas boy, plus 14, pataas si 14, wala na. O, equal mo na sa 0, guys. Equals sa negative 14 kilonewton. So, summation of forces along horizontal X equals sa 0. V, positive to the right, minus, ito, negative 4.5 equals sa 0. V is equals sa negative 4.5 kilonewton. Gets, guys? M, summation of moment at point T sa M, guys, since ito ay counterclockwise direction lang, positive, moment at D equals sa 0. Summation of moment at point D with a distance of 3 meters, guys. So, M, D, lagay mo na kagad dyan, guys. Yung AX natin, ito yan, ikot siya papunta dito with a clockwise rotation. So, magiging negative niyan to. Negative 4.5. Kasi assumption natin counterclockwise to be positive with a distance of 3. Kaya negative siya. Gets, guys? So, ano pa ba? Wala na, no? Equals sa 0. M, D is equals sa negative 13.5 kilonewton meter, guys. So, I guess gets, guys. So, naintindihan naman ba, guys? Gets? So, sana naintindihan nyo, guys, kahit papaano, guys. So, I hope na gets naman ng maayos at matiwasay, boy. So, yun lang, guys. So, next tayo, boy. Sana yun. Ayan, eto. Determine the normal force, shear force, and bending moment at point C at the beam shown. So, kung makikita niyo triangular to. Yung pag-distributed niya ng load. So, paano yan, guys? 1/2 formula ng triangle, 1/2 base times height. So, 1/2, yung base natin is 3 meters, 1.5 plus 1.5 times height. Height, guys, with the load na pinakamalaki na distribute niya is 1 Newton per meter. Ilan yan, guys? 1/2 times base times 1 is 1/8 Newton. 1,800 Newton. Yung magiging what? Concentrated load niya. Yung 1/8 yun yung concentrated load niya. So, ano sinabi sa problem? Bending moment at point C, guys. Sinabi is bending moment at point C. So, sa madaling salita, guys, yung 1/8, guys, it is the concentrated load. Kunin mo lang yung layo nito, guys. From the centroid, guys, ito ay 2/3. Tapos ito ay 1/3 of its base and 2/3 of its base. So, from this B, ilan yun, guys? 2/3 daw ng base. Base is 3, which is 2. Tapos ito ay 1.
Pero sinabi sa problem guys, at bending at moment at point C. Yun yung sinabi sa problem, di ba? Bending moment at point C. Eto. Asan na yun? Ito. Kukunin mo lang yan guys. Yung pinaka-load niya na maaabot ng point C, pinakamataas na load. Paano natin makukuha tong load na tong naka-red markings? Using what? Similar triangles. Paano yun guys? 1, 2 Newton per meter all over the total distance. The total height over the total distance is 3 meters equals the height of the unknown, which is, let's call it as W, C, weight of C, all over the shorter distance of that load of the base of the triangle guys, which is 0.5. So WC is equals to 1 to Newton per meter of its 1.5 meter all over, cancel yung meter, all over 3 meters, Newton per meters pa rin. Ilan yan guys? 1, 2 times 1.5 divided by 3 is 600 Newton. So sa madaling salita, at this point C is meron siyang 600 Newton. Weight C. Gets guys? Gets? So, wait lang. May explain pa ako dito. Di ba meron tong fixed support to guys? Meron siyang normal force, shear force, and then moment. Sa pinakita ko sa diagram kanina, ito, huwag nyo kakalimutan to guys. So, ano yun? Ito. Di ba? Yan. Pero, sinabi sa problem guys, moment daw tayo ng hanapin daw natin yung normal shear and moment at point C. Point C. Depende sa trip mo kung gusto mo tong kunin. But this time guys, kukunin ko yung point na to. Masusolve mo naman siya guys using this point. Using this area. But I will solve using this area dahil konti lang siyang arrow guys. Like konti lang yung mga reaction na nagre-react dito sa point na to. So kukunin ko yung point na to. So proceed tayo nyan dito guys. Ito yung C. Ito yung B. Sinabi naman natin kanina na meron siya 600 Newton. 600 Newton. Tama. 600 Newton per meter. Yan, tama. Yan, 600 Newton per meter na load guys. Yung load na yan guys, pababa na rin yan guys. Triangle deal yan. Pababa. And nakuha niya lang pinakamataas na load at 600 Newton per meter guys. Ito yung point na yan. Which is yan yung pinakamabigat na kaya niyang ibigay papunta dito sa pinakamaliit guys. Kung mapapansin nyo guys, triangular load pa rin yan guys. Kung mapapansin nyo. So dyan pa rin papasok yung 1/2 base times height. 1/2 daw ng base is what? 1.5 times height is 600 Newton per meter. Ito meter, cancel the meter. Newton is matitira. Wait lang guys, kinakalkyo ko. Is 450 Newton. So madaling salita, meron nag-act na 450 Newton at this point. Tapos, di ba triangular to kanina? Ganyan yan. Ito yung C, ito yung B. So, kunin natin distance na to guys. Ito ay 2/3. Tapos yung dito is 1/3. 2/3 of its base is 1.5. 2/3 down ng 1.5 is 1 meters. Tapos ito guys, ano to? Sorry. Ito ano to? 1/3 of its 1.5 is 0.5. Paano nakuha yung 1? Nakuha yan sa 2/3 of its base. Diba 2/3 daw to? 2/3 daw ng base. Tapos simula dito hanggang dito is 1/3. So 1/3 time is 1.5. Tsaka yung 2/3 time is 1.5 equals sa 1. Tapos ito equals sa 0.5.
So, sana naintindihan nyo guys sa centroid yun guys sa statics of rigid bodies. Uy, bakit ko binura? 0.5 meters. So, next, meron tayong normal force na nag-act at that point guys. Then, meron din tayong tinatawag natin na shear force at yung bending moment M. O, normal force tayo. Summation of forces along x equals sa 0. And, meron pa bang pakaliwa dyan as positive guys? Di ba wala na? So, equals mo na sa 0. Newton. Then, lahat ng pataas guys, equals lang natin sa 0. Pataas is V. Pataas yan. Minus pababa is 450. Pababa yung arrow niya, equals lang natin siya sa 0. B is equals sa 450 Newton. Ano pa ba guys? Bending moment pa pala. Summation of forces, bending moment at point C equals sa 0. Clockwise is positive. Clockwise rotation to. So, clockwise rotation, boy, meron pa ba? Isa lang, guys. Yung 450 lang, di ba? 450 perpendicular distance. Iikot yan papunta dito with a distance of 0.5. MC plus 450, 0.5. Bakit plus? Kasi clockwise yung rotation niya, guys. Ikot yan papunta dito sa 0. MC 450 times 0.5 is 225 Newton meter. Gets guys? So sana naintindihan nyo guys kahit papaano lang guys. Simple explanation lang guys. Gets? Bawal mag-shift solve, complete solution tayo guys. Gets? Huwag nyo gagayahin yung sa tinuturo ko guys. Nagsi-shift solve ako kasi dun eh. Okay. The 500 kilograms engine is supported, diba guys? Mukhang mahirap yung problem pero mahaba nga yung solution guys. So, gets, gawin na natin. Wala nang patumpik-tumpik pa, boy. Wait lang. Yan. So, meron daw tayong 500. Diba yung weight is equal sa mass times G? Yung mass is 500 daw. Tapos yung G natin is 9.81. Constant yun, automatic, wala nang tanong-tanong. 500 times 9.81. So, 4905 Newton na yan. So, meron daw tayo ng weight ng 4905 Newton, guys. So, ano yung tinatanong? From the boom as shown, determine the resultant of internal loading acting on the cross-section at point E. Point E tayo, guys. Pin. Meron siyang reactions. Since wait lang, AY, AX. So, since may reaction pa naman dito, guys, pero hindi na natin magagamit yan dahil kukunin lang natin, guys, is yung, sorry. Yung part na to, guys, which is yung B and C ay kukunin natin as a resultant, guys. Depende sa trip ng arrow mo, guys, kung saan mo gusto ilagay. Ito yung dog at cat ba to? Yes. Let's call it as what, guys? Force DC. Y. Ito naman ay force DC. Sa FDC. Ito ay 2, 2, and 1.5. So, slope niyan, guys. Sorry, guys. Ito ay 1.5 tapos ito ay 2. So, using Pythagorean theorem, 1.5 squared plus 2 squared. Ilan to, guys? Wait lang, guys. Hindi ko makita yung calcio ko. 2.5. So, 2.5 niyan to, boy. So, F dog cat is meron tong what? 1.5 all over 2.5. Tapos ito naman meron siyang 2 all over 2.5.
Gets boy? Gets pa. So next is what? Sige, simplihin natin yung diagram. Gawin natin mukhang simple. Ito yung FDCY. FDC of its 1.5 all over 2.5. Tapos ito yan yung FDCX equals FDC. Oops, hindi ito equals guys. Guys, wait lang, no, inaayos natin para mukhang kaaya-ayang tignan, kapatid. Baka nagmumura na kayo dyan, pangit-pangit na sulat nito. Okay lang yan, guys. Ito ay AY, boy. Tapos ito ay AX, bossing. Tapos ito ay, wait guys, lagay natin mga distances. 1, 1, 1. Ito yung point E. Ito yung point A. Ito yung point B. Ito may distance daw itong 1. Ito ay may distance din itong 1. Tapos ito ay may distance din siya 1 meters. O next guys, pinasimplihan ko lang, di ba guys? Tapos ito yung pinaka resultant ng F dot cut. Gets? O game. Kunin natin summation of moment at point A tayo guys. Bakit tayo magmo-moment? Para makuha natin value ng FDC. Kasi pag nag-moment tayo dito, matatanggal na yung AX at yung AY. So, paano yan, bossing? So, yung 4905, ikot yan papunta dito with a clockwise rotation with a distance of 3. Minus FDC. Ito ay ikot pa ganito, counterclockwise. Ng 1.5 all over 2.5 of its 2 meters equals sa 0. F dot cut is equal sa, lipat mo to boy, 4905 3 and then 1.5 all over 2.5 of its 2. Simple algebra lang yan guys, baka nalilito pa kayo. 4905 3 minus alpha x 1. F dot cut is 12262.5 Newton. Pero gawin ko siyang kilonewton dahil mukhang masyadong malaki. Ito ay 12.26 kilonewton guys. Ginawa ko lang siya, convert mo lang guys, 1,000 Newton over 1 kilonewton. I think gets nyo naman guys paano mag-convert. Gets? So next, saan na tayo, bossing? May FDC na tayo. Ano kasi value ng FTC natin? 12.26 nga ba? Yes. Kilonewton tayo. Pinalitan ko lang guys para mamaya goods tignan. O gets. So ano kasi tinatanong guys? Point E. Boom. Boom at point E. Ito yung kukunin natin. Yan. Yung naka-mulay orange. Ay, yellow pala to. So, ibig sabihin, magka-cut tayo dito. Pag nag-cut tayo dyan, guys, kukunin natin yung part na to, naka-yellow. Hindi na natin kailangan mga reactions na to. Kaya hindi ko na sila isa-solve, guys. Pero okay lang, pag sinolve mo naman sila, goods lang, guys. So, okay. E, B. So, wait, chill. Nagmamadali kayo guys eh. So 12.26 is 1.5 all over 2.5. Sorry. Yes. FTCX equals to 12.26 over 2 all over 2.5.
So, goods pa guys. So, meron tayong N dito. That is the normal force. And then, meron din tayong V. So, V natin pataas niyan to guys. Tignan ko nga yung drawing. Tama, pataas. Tapos ito ay M. So, pwede nyo namang isolve guys na ito yung kukunin nyo guys. Itong point na to hanggang dito. A to E. A to beam E. Okay lang nun siya guys. Depende talaga sa trip mo. So, wait lang, pausing. 1, 1, 1. 1, 1. Tapos ito may 1 meters, 1 meters, 1 meters. So, goods. I hope na gets. So, summation of forces along N, X equals sa 0. Lahat ng pakaliwa ay positive. N is positive plus 12.26 over 2 all over 2.5 equals sa 0. 12.26 all over 2.5 N equals sa negative 9.808 or 9.81 na lang, no guys. N equals sa negative 9.81 kilonewton. So next, sa vertical naman tayo. Forces along Y, V is positive plus. Eto guys, sulat nyo lang to, 12.26. 1.5 all over 2.5 minus pababa kasi to kaya minus 4905 equals sa 0. Bawal mag-shift solve guys, sulat mo sa kabila yan, then lipat-lipat mo para makuha mo yung correct answers. Note guys that this 4905 is in Newton. So convert mo lang in kilonewton yan. So 4.905 kilonewton. Baka mag-iba kasi sagot nyo eh. Dapat 4.905 kilonewton na to. So dapat yung answer natin dito is in terms of kilonewton. Yan guys. So next is what? The bending moment at point E. So summation of moment at E is equals to 0. Clockwise is to be positive. Yung 4.905 ikot yan papunta dito with the clockwise with a distance of 3 meters. Tapos ito pababa siyang ganyan. Ikot siya pa ganito with a distance of 2 meters with the counterclockwise equals sa 0. Tapos saan tayo nag-moment? Sa point E pala. ME tapos plus 4905. Ito yan. Tapos 12.26. Ito yan. So, lipat mo lang sa kabila yan, boy. Ano yung magiging sagot niyan? Sulat mo sa test paper mo na guys pag nilipat mo ha. So, hello guys. So, game. So, bending moment at point E. Note that the point E from the image, guys. Tingnan nyo. Ito. Point E, starting is 1 and 1. So, point E is 1, 1 lang, guys. 1 meter. So, this could be a what, guys? Distance daw nito ay 1 meter. Tapos yung distance naman daw nito ay 1 meter. So, game. Nagkalito lang sa drawing. Pero then, proceed tayo sa bending moment at point E. 4.905. Ito yan. Ikot yan papunta dito with the clockwise rotation with a distance of 2 meters. So, this could be a 2 meters and not 3 meters. Tapos, itong 12.26. Ikot yan papunta dito with 12.26. Ito yan. With a distance of 1 meter. So, this could be a 1 meters and not 2 meters. So, M is equals to negative 4.905 which 2 plus 12.26 2.5 then 1
So, ilan yan? ME is negative 2.5454 kilonewton meter, guys. 4.905. Wait lang, guys. I'm checking lang, guys. 2.554 kilonewton meter, guys. So, I hope na gets, guys. ME, that's the bending moment, and the normal force, and the shearing force. Shear force, guys. Gets? So, hello guys. So, next problem tayo, number 6. Ang daming problem, di ba guys? So, determine the resultant of the internal loading acting on the cross-section at point G. Ito yung G-boy. So, of the beam shown in the figure, each joint pin is connected. So, first, what guys? Identify the concentrated load of this distributed load guys na naka-triangle form. So, kunin lang natin yung 1/2 ng base is 6 feet times height. Height is 300 pound per feet. Yun yung pinakamataas load na naibigay niya. Dun sa wooden beam natin, 1/2 times 6 times 300 is 900 pound guys. So, wait lang. Lakihan lang natin tong image. Think yan, goods. So, game. Drawing ko lang ulit. So, ito ay pin. So, mamaya ko nalagyan ng mga reactions. So, ito yung concentrated load niya. So, from this distance, guys, is 2/3 yan ng base, di ba? Base is 6. So, 2/3 of it 6. 4. So, 4 feet siya, guys. So, from this point is 4 feet na doon nakalagay yung 900 pound na load. Tapos yung natitira dito, which is 2 feet, guys. Dito nakalagay yung ito. Ay, wait. Boy, tapos dog. Tapos merong apple dito. Tapos merong cat. That is cat. Ito yung point E. Wait lang guys, lagyan ko lang ng label EX. Tapos meron siyang reaction na EY. Since pin yan, may 2-point reaction yan. Ito rin ay pin. But let's consider as the tension of BC na lang para mabilis isolve guys. So, goods. Goods na ba? Kompleto naman lahat ng labels. So, ito ay 2, 2. Tapos ito yung point G. 2, 2. So, okay na. Tension BC yung pinangalan natin dito, guys. Ito yan. Tension BC. So, next. Ano pa ba? May kulang pa ba, guys? Ito, itong load na 1.5 pounds. So, I hope okay na lahat. So, kukunin natin yung point G. Doon tayo kukuha ng internal loadings. So, first, to get that, guys, you need to find the values of tension BC. So, saan tayo magmo-moment? Point E na lang. Kasi nag-moment tayo sa point E, matatanggal yung EY at EX. With a distance of 3 feet. So, yung tension BC ay iikot ng 3 feet, guys. Ano pa ba? Yung 900, iikot yan papunta dito. Counterclockwise, kaya negative. Tapos, ito rin 1.5, ikot din ng doon, counterclockwise. 1.5, so 2, 6, so 10 feet yung nilayo niya. Ito ay 6, ito ay 4. So, 10 feet equals sa 0. Ano yung tension BC natin, guys? So, wait lang guys. Solve ko lang. Minus 1.5
Oops, sorry. So, 6-2. 6-2 yung kanyang BC, TBC. So, wait lang. Delete ko muna to. Yan, tension BC, 6-2. Ito. Low label ko na no, 6-2. Dahil 6-2 siya guys. So, wait lang explain natin. Dahil dito tayo pinapahanapan ng internal loading sa point G guys. Sa madaling salita guys, magka-cut tayo dito. Pag nag-cut tayo dito guys, kung ano mapapansin nyo guys, marami ditong reaction, marami ditong arrow, may arrow na dito, may arrow pa dito, meron pang arrow dito, may arrow dito, di ba? Masyadong marami. Sa madaling salita, marami tayong hanapin doon. So dito tayo gagamit guys. So may arrow ka lang dito. Yun lang guys. Isa lang arrow mo dito. Tsaka ito lang. Ito lang. Gets pa ba? Kaya dito tayo kukuha ng internal loadings at point G. So, so kung dito tayo kukuha ng internal loadings guys, point G, kailangan natin ng value ng BA. Itong tension BA. Paano natin makukuha yan guys? Para makuha natin yung tension ng BA guys, kailangan natin mag-ano ng method of sections sa mga rods na to, sa mga rope na to, mga tension na yan guys. So wait lang no. B, D, A. Wait lang guys, minimemorize ko lang. B, D, A. Paano yung drawing nun? Ganito, B, A. Sige. Sige. D. Tapos, C. Goods na guys. So, di ba may nakuha na tayo dito, tension BC is equals sa 6-2. So, tanggalin ko na lang tong box na to. Itong TB, tension BD, wala pa tayo dyan. So, let's assume na downward yun guys. Wala naman pakialam kung ano-ano pa yung direction ng arrow mo dyan. Magne-negative naman sa ito ay tension BA. Gets guys? Kung mapapansin nyo guys, ito ay 3 and then 4. So, yung slope form daw nito ay what? 4 ito, tapos ito 3, ito ay 5. Gets guys? So, gets TBY 3, 4, and 5. Correct. So, next. Ito. Wait lang. 3, 4, 5. Ito yung magiging resultant natin sa tension AB. Ito yan, pakita ko sa inyo. Oops, sorry. Ito. Dahil slope yan guys, nakatagilid. Inclined pala. Yan guys. Tapos meron tayong 4 and 3 dito. Ito yan yung magiging components natin na sa T, A, B, at X. Ito yung magiging component natin sa T, A, B, and Y guys. Gets? Tapos itong nasa gitna, siya magiging resultant natin. Gets pa guys? Gets? So dito ko na lang lagay yung T, A, B, X. Pwede naman siya dito guys. Para hindi na nakaharang guys. Sa taas ko na lang nilagay. Tapos ito ay T, A, B, Y. T, A, B is 3 all over 5. T, A, B of its what? 4 all over 5. Gets naman guys. So I hope nagigets natin guys. Game. Mag-summation of forces along X and Y direction lang yan tayo guys. So summation of forces along to the right is positive. Ano yung to the right natin dito? TBC, which is 6-2 na kagad yun. To the right. Wala nang to the right. Meron tayong to the left, which is TAB. 4 all over 5 equals sa 0. Ano yung value ng TAB natin dyan, guys? Lipat nyo, tapos sabay divide ng 4 all over 5, no? Pounds. Tapos lahat ng positive guys
Upward equals sa 0. Ano pa ba yung positive dyan? Wala naman positive dyan, di ba? Puro downward lang sila. So, TAB, ito, TABY, which is TAB is equals sa 7750 minus 7750 of its 3 all over 5 minus T boy dog equals sa 0. Ano yung TBD natin, guys? It's negative 4650 pound. Goods na. Yep, goods na tayo. So, palitan ko lang to, guys. 7750. 7750. So, sige, tandaan na lang natin. Ito. Kita nyo yung binax ko, guys. Ito yung point G, di ba? Ito lang kailangan natin yan. Tsaka yung weight na 1.5. Drawing ko lang ulit. May slope formula na 4, 3, and 5, guys, di ba? Gets pa, guys. Nakakasunod pa. So, ito yung letter A. Ito yung TBA natin, di ba? TAB yata yun nila. Yan, TAB. Ano yung TAB natin? 7750. 50. Tapos, ito yung point G. Wait lang, guys. That is normal. Then, meron tayong bending force. Tapos, meron tayong moment. Shear force and moment. No pa, guys. Tapos, yung distance ng A to G is 2 feet lang. Tapos, may 1.5 na pababa. So, ang dami, di ba, guys? So, wait lang, guys. Sinusulat ko lang, boy. Tapos, ano pa? TABX and TABY na lang yan, guys. So, ito niyan yung TAB at X. TAB, oops, sorry. TAB is 7750 of its 4 all over 5. TABY is 7750 of its 3 all over 5. So, game, palag-palag na to, guys. Meron na tayong normal force niyan. Normal force equals sa 0 and is to be positive to the right. Ano pa? Meron pa bang positive? Meron pa. Itong 7750 4 all over 5 equals sa 0. Ano yung answer, guys? 6.2 and equals sa negative 6.2 of its pound. Goods na. So, shear force naman tayo. Summation of forces along Y to be downward as positive equals sa 0. V minus 1.5 is downward minus of positive. Downward pala ay positive. So, positive minus TABY 7750. Ito yan, no? Upward yan. Tapos ito downward. Kaya positive 1.5 and minus 7750 3 all over 5 equals sa 0. that is shear force. 3150 pound, guys. So, summation of moment at point G naman tayo niyan equals sa 0. Clockwise to be positive, mg agad, guys. Minus, oops, hindi siya clockwise positive, that is counterclockwise, guys. Ito. Yan, mg counterclockwise plus 1.5. Ito yan, 1.5
Ikot yan papunta dito with counterclockwise rotation with a distance of 2 feet. And ano pa? Ito, TABY guys. Ito, TABY. Ito yan. Ikot yan pa ganito with the clockwise. Kaso dapat negative niyan yun. Kasi counterclockwise is positive. Equals sa 0. So, 2 minus 750, 3 all over 5 alpha equals sa 0 boy. 152. With a distance of 7,750. Ito yan, di ba? Ikot yan pa ganito with a distance of 2 feet. So, that naka-multiply siya ng 2 feet equals sa 0. Ano yung mg natin is 63 pound-feet. Yan guys. So, dapat pag pinakita mo sa test paper mo yan, pag pinakita mo, lipat mo muna, lipat. Tapos makukuha mo na to guys. Huwag kayo mag-shift solve, bawal boy. So, yan na yung mga final answer natin guys. So, sana naintindihan boy. So, proceed yan tayo sa next problem guys. So, hello guys. So, next problem yan tayo. Itong last problem natin. Muscle man guys. The forearm bicep supports the 2 kilograms weight. So, wait lang. 2. Weight is 2 times 9.81. That is M is 2. G is constant. Constant yan, 9.81. Kahit saan guys. That's the gravity. So, answer is weight is 19.62 Newton. So, ito yung kamay natin guys. Meron daw siyang weight na 19.62. So, ito ay 230 and then 230 mm. Tsaka yung isa is 35 ba yun? Yes, 35. Mm to guys, that is in millimeters. So, point C, E, and then B. Tapos, tong point B, ito yan. That it's called the DB. Force DB. So, meron tayong angle na 75 degrees with respect to horizontal. The force DB guys, that is the resultant. Kung may resultant yan, meron yan component na force DB Y FDB sine of 75 FDB X cosine of 75. Oh, gets pa guys. Gets. Oh, next is what guys? Ano si tinatanong dito at point E, di ba? Saan yung point E dito, boy? Ito, point E. So, kung sa point E yan tinatanong niya, guys. So, wait. Kung mapansin nyo, guys, yung point C, guys, yan yung sa buto mo, di ba? Sige nga, guys, hawakan mo yan dyan mo. Yung mismo nasa picture, guys, yung kamukha yung nasa kamay mo. Hawakan mo. Pag hinawak mo yan, boy. Sige, hawakan mo muna, boy. Hawakan mo, boy, hanggang mamaya. Tapos, guys, pag nahawakan mo na, nice. Congrats, boy. Parehas tayo, boy. Nahawakan ko rin yan. Ito yung CY, tapos ito yung CX. That is the support of your arms, guys. Try mong baliin yan, guys. Di mo na mabubuhat yung 2 kilograms. Pag binali mo yan, guys, solid ka nun, boy. O, game. That's the support. Pag may support, mayroong reaction. So, sa mag-moment tayo at point C to get the value of FBD. Hinahawak mo, guys. Hawakan mo muna hanggang mamaya. Yan. Goods. So, summation of forces along C equals sa 0. Clockwise to be positive. At point C tayo mag-moment, boy. So, ano pa yung pwede nating moment dyan? 19.62 time is
Ito yan, 19.62 ikot yan dito with the distance of 230 plus 35 plus 35 is 300 mm to. Ano pa? Yung FDY mo. FBD pala. Plus F. That is counterclockwise yung ikot niyan. So that negative to. FBD sine of 75 equals 0. $60 $60.93 sine 70, wait lang guys. Sine 75, 35, 35, that is the distance of 70 meters. $87.05 Newton guys. So gets pa guys. So ito yan no. Etong 19.62, sorry. 19.62 guys, ikot yan papunta sa point C with the clockwise rotation. Kaya positive 19.62 times the distance of 300 meters. 230 plus 35 plus 35 kaya 300. Tapos itong FBD guys, ikot yan pa dito with the counterclockwise ng FBD sine of 75 with a distance of 35, 35. That's why it's 70. Gets? Oh, I hope na gets naman guys. Wait lang, linisin lang natin. So, FBD is 87.05. So, palitan ko na no, 87.05. I hope na gets guys, may FBD na tayo. Pero sinasabi sa problem, internal loadings at point E tayo titingin. So, kunin natin yung internal loadings at point E. Sige, dito na lang. Wait lang guys, no? Asa na yung point E? EB. EB and A. Ito ay 35. Point E daw titingin, di ba guys? Tapos ito ay 230. Tapos 87.05 sine of 75. Tapos ito yung normal force guys. Tapos meron tayong shearing force and then the moment of E. Tapos ito yung resultant natin ng FBD, which is 87.05. Oh, gets pa guys. So summation of forces along to the left tayo guys is to be positive equals 0. So N to the left is N. Ano pa ba yung to the left natin? Plus yung FDX to the left yan. 87.05 cosine of 75 equals 0. Kaso may weight pala tayo dito ng 19.62. Plus 87.05 cosine of 75. So that is why negative 22.53 Newton. That's the value of our normal force. Newton. So, next is meron tayong shearing force. Lahat ng positive upward guys equals 0. Shearing force is positive V. Ito yan, positive V. Lahat ng pataas is positive 87.05 sine of 75. Sine of 75 minus 19.62 equals 0 boy. Negative 64.46 B is negative 64.46 Newton.
Sinabi ko naman guys, lipat nyo yan pag sinulat nyo yan sa test paper nyo. Goods boy, shearing force. And then lastly, boy, the bending moment at point E. Saan natin pwede lagay? Dito na lang. So that is clockwise rotation. Summation of bending moment at point E equals sa 0, boy. 19.62. Clockwise yan, ikot yan dito, boy. 230 plus 35, that is the distance, 265 mm yan guys, millimeter, minus etong FDY, ikot yan pakaliwa, counterclockwise, 87.05 sine of 75 degrees times the distance of 35. Diba? Ito yan guys, ikot yan pa dito with the distance of 35 mm. So, equals na natin sa 0. So, 19.62, then 265 millimeter minus 87.05 cosine of 75 of its 35 millimeter equals 0 guys. 19.62, 265. Nire-write ko lang guys. Pangit kasi ng sulat, di ba? Tapos, dahil nag-moment tayo, saan? Point E, di ba? Bending moment at point E. Yan, ME. Huwag mong kakalimutan yung M. Kung saan ka nag-moment, then subscript niyan na yung E kung saan ka nga nag-moment. ME plus 19.62 minus 87.05 times 35 guys. Gets? So, this could be a sine guys. Sine. Ito yan, no? Sine. Sine to, sine, sine. O yan guys. Solve nyo lang guys. ME. Bending moment at point E is equal sa negative 2256.37 Newton millimeter guys. Ito na yung final answer natin. If convert mo yan guys, pwede yan maging negative 2.25. Oops, wait lang. 56 Newton meter. Negative 2.256 Newton meter. Ito millimeter. So, ito Newton meter. So, yun lang guys. I hope na gets naman guys kahit papaano kapatid. So, yun lang guys. So, that's all guys. See you next videos guys. So, subscribe, follow, like, and share guys. TikTok man yan. Like nyo guys. Like. Thank you and God bless.